Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa huling gabi na naman ng Miyerkules ng buwan na ito. Napakabilis po ng panahon. Maya-maya ay hindi natin namamalayan ay matatapos na pala ang taon. Bare months na. Mga kapatid, sa puntong ito, kumusta po ang atin pong pagsunod sa atin pong Panginoon? Nagawa na po ba natin or ginagawa na po ba natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon ngayong taong ito? Nasaan na po tayo? Nawa tayo po ay nasa kalagitnaan na, since tayo po ay palampas na sa kalagitnaan ng taon. Kung hindi pa po kayo nagsisimula, nawa sa biyaya ng Panginoon at lakas niya ay simulan na po natin. Nawa ay may magawa po tayo bago matapos ang taong ito. Kaya ito po ang panahon na dapat balikan natin or isipin po natin ano ba ang plano ng Diyos sa atin at paano po natin yan ma-accomplish ngayong taong ito. Okay po, so sa atin pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Psalm chapter 86 verses 1 and 2. Psalm 86, 1 and 2. Ang sabi po dito, "Hear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Guard my life, for I am devoted to you. You are my God, save your servant who trusts in you." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat dumako na kami sa huling Miyerkules ng gabi ng buwang ito. Panginoon, salamat sa patuloy na inyong paggabay, pag-iingat, pagkakaloob lahat ng aming mga pangailangan. Salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan. Salamat sa inyong pasensya sa amin. At salamat po sapagkat hindi ka nag-give up. Yung plano mo po sa bawat isa ay patuloy na inyo po pinapakita at binibigyan kami ng lakas para gawin ito sa pamagitan po ng aming pag-aaral ng inyo pong salita. Kaya ngayong gabi, Panginoon, tulungan mo ulit kami na maintindihan ang inyong salita at patuloy na makita namin ang kahalagahan ng pananalangin sa buhay po namin, na ito ay hindi pwedeng mawala kahit sandali sa amin pong buhay. Kaya Panginoon, samahan na kami sa aming pag-aaral. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noon pong June 1997 ay meron pong isang aklat na nalathala na ang author po nito ay si Edward T. Welch. Siya po ay isang counselor and faculty member at the Christian Counseling and Educational Foundation. At ang aklat po na kanyang sinulat at nilathala, ang pamagat po ay "When People Are Big and God is Small." Okay? So nakakaagaw pansin po, yung title, "When People Are Big and God is Small." Ano po ang ibig sabihin nun? Tinatalakay po sa aklat na ito na madalas sa buhay po natin, mas pinapakinggan po natin ang opinyon, ang payo ng mga tao kaysa sa sinasabi ng Diyos buhat sa kanyang salita. Madalas sa buhay po natin, pag magkataliwas, ang sinasabi ng tao at ang sinasabi ng Diyos, mas madalas po nating sinusunod ang sinasabi ng tao. Na in our minds, according po dito sa aklat na ito, we are making people big and God small. At mga kapatid, ngayong gabi, kung inyo pong mapapansin, ganun din po ang pagtrato natin sa mga problema na atin pong kinakaharap. Many times, ang tingin natin po sa mga problema, sa mga pagsubok, sa pangangailangan, sa kagipitan, ay mas malaki pa kaysa sa ating Diyos. Kung kaya't madalas din sa buhay po natin na pagka na-exhaust na natin, pagka napuntahan na natin, nagawa na natin ang lahat para mabigyan ng solusyon yung atin pong mga suliranin at hindi pa rin ito naayos, dun lang natin maiisip ang Diyos. And unconsciously, ang sinasabi po natin ay, our problems are big and our God is small. Ngayon pong gabi, mga kapatid, itong pag-aaralan natin sa Psalm 86, ito po ay panalangin ng isang tao, in fact ni Haring David, na merong tamang pananaw pagdating sa kanyang problema at pagdating sa Diyos. Na every time na siya ay may problema, every time na siya ay natatakot, every time na siya ay napapalibutan ng kanyang mga kaaway, ang una niyang ginagawa ay tumawag sa Diyos. Dahil sa kanya, sa kanyang experience,
sa kanyang kaalaman, God is big and His problems are small. Kaya yan po ang pamagat ng ating mensahe ngayon pong gabing ito, at nawa yan din po ang pumasok at matanim sa atin pong puso't isipan. Every time na tayo po ay meron pong problema, meron po tayong suliranin na kinakaharap sa buhay po natin. Our God is big and our problems are small. Dito po sa Psalm 86, hindi po dito binanggit ni Haring David kung anong particular time ang sitwasyon na ito, no po, sa kanyang buhay. Pero kung atin pong babasahin, siya po ay napapalibutan ng kanyang mga kaaway. Dito sa verse 14 ng chapter 86, ang sabi dito, "The arrogant are attacking me, O God. A band of ruthless men seeks my life, men without regard for you." Kaya dito po sa Psalm 86 na ito, matindi ang paghingi niya ng tulong sa Panginoon. Kaya ang sabi niya dito sa verse 1, "Hear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Guard my life, for I am devoted to you. You are my God, save your servant who trusts in you." At sa mga susunod pa na mga talata ay makikita natin kung gaano kataimtim, no? Kung gaano kasidhi ang kanyang pananalangin, ang kanyang paghingi ng tulong sa Panginoon. You know why? Because he knew that his God is big and his problems are small. Kaya kung meron po tayong mga problema sa gabing ito, nawa ang una nating tawagan, hingan natin ng tulong, no po, ay ang Panginoon. At dito po, no, sa kanyang klase ng pananalangin, he was so confident, no, that the Lord will listen to him and the Lord will deliver him from his enemies. Okay? May dalawa pong pinanggagalingan ng confidence. Ito pong si Haring David, kung kaya't sa bawat pagsubok na kanyang nararanasan, ang Diyos agad ang kanyang tinatawagan, hinihingan ng tulong. At nawa ito pong pinanggagalingan or sources ng kanyang confidence, ito rin po ay maging sources of our confidence, na laging unahin at tawagan ang Panginoon sa panahon na tayo po ay may pagsubok. Okay? So, kung babalikan natin itong verses 1 and 2, makikita po natin yung una na source ng kanyang confidence. He is confident that the Lord will listen to him and deliver him from his enemies because of the character of God. No? Because of the character of God. Dito po sa buong chapter 86 ng Psalm na ito, ay inisa-isa ni Haring David kung sino ang Diyos sa buhay niya. Ano ang kanyang mga katangian. At alam po ninyo, napakahalaga na alam po natin kung sino ang Diyos na atin pong sinasamba. Ang sabi po ni Haring David sa verse 8, "Among the gods, there is none like you, O Lord. No deeds can compare with yours." Ganito katindi ang pagkakakilala, no, at ang karanasan ni Haring David sa Diyos na kanyang sinasamba. Walang ibang Diyos na katulad mo. Walang ibang gawa, no, na pwedeng ihalin tulad o ikumpara sa iyo. Ganun niya kakilala, no, ang Panginoon in theory and in experience. Ngayong gabi mga kapatid, gaano mo kakilala ang Diyos na sinasamba mo? Gaano mo kakilala ang Diyos na tinatawagan mo? Alam mo ba ang kanyang katangian? Alam mo ba ang pwede niyang magawa sa buhay mo? Alam mo ba kung paano niya lulutasin ang lahat ng ating mga problema? Alam ni Haring David. At nawa sa gabing ito, sa pamagitan ng ating pag-aaral, malaman din po natin. Not only in theory, no? Not only sa pag-aaral natin, but through experience. Ano po? Dito po sa verse 15, ay inisa-isa ni Haring David kung sino ang Diyos sa kanya. At ang nakalagay dito, "But you, O Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness." Okay? So, ito ang mga naranasan, no? Ito ang mga nakita ni Haring David sa kanyang
pagtitiwala sa Panginoon all these years. Okay? Simula nung siya ay bata pa, simula nung siya ay maliit pang pastol. Nakita niya na ang Panginoon ay maawain, no, mapagbiyaya. Nakita niya na ang Panginoon ay mabagal magalit, no? Hindi agad siya nagagalit, he is patient at abounding in love and faithfulness. So talagang mayaman siya, no? Sagana ang kanyang pag-ibig at ang kanyang katapatan. Napakahalaga po mga kapatid na alam po natin ito, sapagkat meron pong tatlo na magbabago sa atin pong buhay once na alam po natin ang katangian ng Panginoon. At kung mapapansin po natin dito sa verse 1, no, hanggang verse 2, dahil po sa kaalaman niya, no, sa katangian ng Diyos, ito pong si Haring David ay nagpakumbaba, no. Siya po ay walang may pagmamalaki sa kabila ng marami na niyang mga victories in life, no. Marami na siyang karanasan. Alam na niya kung paano tatalunin ang mga kalaban. Because he knew the character of God, ito po ay nagdulot sa kanya na magpakumbaba, hindi magmalaki. At yan po ang dapat na maging reaction po natin when we know the character of God. Dapat po, this will humble us, no? Tayo po ay mas lalong magpakumbaba at patuloy na sambahin natin ang Panginoon. Sapagkat ang katangian ng Panginoon ay walang pwedeng makatapat, no? Or even makasunod man lang, no? Talagang ang character ng Panginoon at ang Panginoon na atin pong pinaglilingkuran, ating sinasamba, ay superior sa lahat. Okay po? So, meron pong tatlo na magbabago sa buhay natin. Ang una, our faith will be strengthened, no? Pagkakilala mo ang Diyos, ang pananampalataya mo ay lalakas, titibay at tatatag, no? Ano po ang ibig sabihin nun? When you know that the Lord is compassionate, gracious, slow to anger, abounding in love and faithfulness, di ba mas madaling sumunod, no? Hindi tayo matatakot na magkamali tayo, no? Sapagkat yun nga, we are prone to make mistakes sapagkat tayo po ay nandito pa sa lupa. Ang Panginoon, lagi tayong bibigyan ng chance. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin na aabusuhin natin yun, no? Total, ang Panginoon maawain, ang Panginoon ay tapat, no? Ang Panginoon ay sagana sa pag-ibig, no? Sa biyaya, no? Gagawa at gagawa na rin ako ng kasalanan. Yung attitude pong yun ay taliwas sa law of nature, no? Sapagkat alam po natin, basta ginawan mo ng mabuti, kahit sino, kahit hayop, no? Kahit na puno, no? Pagka maganda lagi ang iyong pinapakita, ang response niyan ay maganda din, no? Walang bagay sa mundong ito na pagka pinakitahan mo ng pinakitahan ng kabutihan ay lalong sumasama, no? Lalong nagre-rebelde. Di po ba? So dito mga kapatid, our faith will be strengthened, no? When we know the character of God. Katulad po ni Haring David, mas lumalakas ang loob niya. Mas hindi siya natatakot sumunod sa Panginoon because of God's character. Ngayong gabi mga kapatid, gaya ng tanong ko kanina, ano po ang pinapagawa sa atin ng Panginoon ngayong taong ito? Or alam nyo na po ba? Or gusto nyo bang malaman? Or ayaw nyong alamin? No? Mga kapatid, magiging mabunga, magiging punong-puno ng pagpapala ang bawat araw ng buhay po natin kung alam po natin na ang ating ginagawa, yan ang gusto ng Panginoon. At hindi natin panghihinayangan ang bawat taon na lumilipas. Kung bawat taon nagagawa po natin sa biyaya niya yung gusto niyang ipagawa sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sikapin natin na alamin kung sino ang Panginoon, because it will strengthen our faith. Pangalawa, hindi lamang it will strengthen our faith, we will overcome our worries, no? Mapapagtagumpayan natin ang mga pangamba natin sa mga bagay na nangyayari po sa ating kapaligiran. Pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng gasolina, mga nakaambang kaguluhan, no? Yung patindi na mga krimen, 'di ba nagdudulot po yan ng pangamba sa atin, no? Natatakot po tayo kung tayo ay
mapubuhay pa kinabukasan, no? Kumbaga, ang future, dahil sa hindi natin alam kung anong mangyayari, ay nagdudulot sa atin ng pangamba. Ngunit, kung alam natin ang Panginoon, ang kanyang katangian, ito pong mga pangamba nating ito ay atin pong mapapagtagumpayan. The Lord will always provide. The Lord will always take care of us. Katulad nga po ng panalangin ito ni Haring David, no? Talagang pagka may trouble, no, tawag agad siya sa Panginoon. At ngayong gabi mga kapatid, pag may problema tayo, maliit man yan o malaki, nawa tumawag agad tayo sa Panginoon na nasa puso't isipan natin yung kanyang katangian. So yun po ang pangalawa na magbabago sa buhay natin when we know the character of God. Una, our faith will be strengthened. We will overcome our worries. And third, our doubts will melt. Okay? Our doubts will melt. Matutunaw ang lahat ng ating mga pag-aalinlangan sa Diyos. Ito po ang madalas na kung saan ay dinadaya po tayo ng kalaban, no, ng dyablo. Talagang sinisira niya yung ating pag-iisip na ang Diyos ay mabuti. Laging may, pagka tayo po nakakaranas ng kahirapan, laging sinisiksik po sa ating isipan, akala ko ba mabait ang Diyos? Akala ko ba nagpo-provide ang Panginoon? No? Akala ko ba hindi kahayaan ng Panginoon na mapahiya o maghirap? O bakit ganyan ka ngayon? No? Masipag kang umattend sa church, masipag kang manalangin, magbasa ng kanyang salita, no? Updated ka. Pero bakit ganyan ang nangyayari sa iyo? So yung mga kasinungalingan pong 'yon, no, ang maglalaro sa atin pong isipan. Pero mga kapatid, every time na parang natutokso na tayo na paniwalaan ang kasinungalingan ng dyablo, let us go back to the character of God. Dito sa verse 15, ang sabi po ni Haring David, "But you, O Lord, are compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness." Kaya mga kapatid, kung gusto po natin na tumatag ang ating pananampalataya, mapagtagumpayan natin ang ating pong mga pangamba, at matunaw ang ating pong mga pag-aalinlangan sa Diyos, let us know the character of God, katulad po ng ginawa ni Haring David. Never in his life na nagduda siya, no? And never in his life na hindi siya nagtiwala sa Panginoon sa lahat ng mga laban niya sa kanyang buhay. Kaya siya ay nagtagumpay. Naniniwala ako ngayong gabi na magtatagumpay din po tayo kung alam natin ang character ng Panginoon. Ang pangalawa po na makikita natin na source ng confidence ni Haring David, every time na mayroon siyang problema or pagsubok or kaaway, hindi lamang the character of God, but the source of his confidence is in his connection with God or in his relationship with God. Okay? So itong Diyos na ito, hindi lang niya kilala kung sino ito, kundi may relationship siya, may connection siya, no, sa Diyos na ito. Iba yung kilala mo yung presidente, no, yung katangian ng presidente. At iba din kung related ka doon sa presidente yun. Kung ang presidente yun ay tatay mo or kamag-anak mo, no, pinsan mo or best friend mo. Iba ang dating nun, 'di ba? At dito kung babalikan po natin sa verse 2, ang sabi dito, "Guard my life for I am devoted to you. You are my God." Okay? Pansinin niyo po yung personal possessive pronoun na my, no, my God. Ang ibig sabihin, you are exclusively, no, my God, no. And then ang sabi niya pa dito sa verse 12, "I will praise you, O Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever." Lord my God, no. Hindi niya Diyos yung ibang mga Diyos na sinasamba nung mga nakapalibot sa kanya ng mga bansa, mga syudad. Ang kanyang Diyos ay yung Diyos ng Israel. Okay? And because of that, because of his connection,
because of his relationship with his God, no? With the Lord. Ang sabi po dito, may dalawa na mapapakinabangan po tayo, no? At may dalawang bagay na napakinabangan si Haring David dahil sa kanyang relationship sa Panginoon. Ang una ay security, no? He was secured because he is related to the Lord. He is connected. He has a relationship with God, no? Ang sabi niya sa Psalm 23 verse 4, ito po ang makikita natin na famous Psalm ni David, ano? Sabi niya, sa bingit ng kamatayan, no? Hindi ako matatakot, no? I will fear no evil. Why? Because you are with me. Okay? Sapagkat ikaw ay na sa akin. At ang sabi pa dito, your rod and your staff, they comfort me. Okay? So, ang isang pastol, pagdala niya yung staff niya at saka yung kanyang rod, ang ibig sabihin noon, the shepherd is ready to protect you, no? Sa kahit sino at kahit anong kalaban. At ganun inihantulad ni Haring David ang kanyang relationship sa Panginoon. Because he is related to God, God will protect him, no? He is secured. Hindi na siya mawawala, hindi na siya maaagaw, at hindi na siya masisira ng kanyang kalaban. Ganun din po tayo mga kapatid. Kung tayo po ay connected, kung tayo po ay in a relationship with God, mararanasan po natin yung security. Ang kaligtasan po natin, no? Pag tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas, ang promise niya, we will never perish. Why? Sapagkat hinahawakan tayo ng Panginoong Hesukristo, ng Diyos Ama, at ng banal na Espiritu. At sa mga day-to-day problems po natin, if we will ask the Lord for help, no? The Lord will rescue us. The Lord will deliver us. Okay po? So, yun po mapapakinabangan natin, no? Actually, marami po ito, pero dalawa lang ang gusto pong makita natin sapagkat napakarami po nito, ano? At ito po ay based nga dito sa ating pinag-aaralan ngayon. Hindi lamang po security ang ating mapapakinabangan when we are related and connected with God, katulad po ni Haring David, no? Hindi lamang security but sufficiency. Okay? Yung kasapatan, no? Hindi sobra, hindi kulang. Ang Panginoon, He will always provide, no, what is sufficient for us. Okay? Tandaan po natin yan. At kung sakaling sa tingin natin ay sobra, may purpose yan kung bakit. According po sa 2 Corinthians, kaya tayo binibless ng Panginoon in abundance para tulungan din po yung iba. Okay? So, ang sabi ni Haring David ulit, balik tayo doon sa Psalm 23 verse 1. Ang sabi niyan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Or, I am sufficient enough. Wala na akong hihilingin pa. Wala na akong kailangan pa. When the Lord is my shepherd. Okay? Kung ang Panginoon ang aking pastol, kung ang Panginoon ang aking leader, kung ang Panginoon ang aking protector, ang aking provider, ano pang hahanapin ko? Ano pa ang kulang ko? Bakit pa ako maiinggit sa iba? Bakit pa ako lilipat sa iba? Yan po ang gustong i-communicate ni Haring David dito. Lalo na dun sa Psalm 23 nung sinabi niyang, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ngayong gabi mga kapatid, ano po ang mga gusto pa nating makamit? No? Ano pa sa palagay natin yung parang kulang pa? Trabaho tayo ng trabaho, pero hindi tayo makaipon, no? Iba-ibang doktor ang ating pinupuntahan para tayo magpagamot, pero hindi tayo gumagaling. Nagko-control tayo sa ating pagkain, pero hindi pa rin tayo pumapayat. Tayo ay tulog ng tulog, pero puyat pa rin tayo. Mga kapatid, si Haring David, kaya po siya ay sapat sa lahat ng bagay. Because he has a relationship with God. And when you are related with God, the Lord will provide all your needs. Alam po natin yan. Okay? Sapagkat si Haring David,
Sa Panginoon lang siya lagi nagtitiwala at humihingi. At kung ano ang instruction ng Panginoon sa kanya na dapat niyang gawin, yun ang kanyang ginagawa. Hindi taliwas. No? Madalas, gusto natin na gawin ito. No? Na magtiwala sa Panginoon, no? Na sumunod sa Kanya. Kaya lang mga kapatid, alam niyo kung bakit lagi tayong kulang? Laging parang may hinahanap pa tayo to the point na pinagpapalit natin siya. Sapagkat pag may sinabi ang Panginoon, many times nagdududa tayo and many times sinusuway natin siya. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, I believe it's about time na kung ano po ang sinasabi sa atin ng Panginoon, yun po ang ating sundin. Sapagkat lahat ng utos ng Panginoon, lahat ng kanyang instructions ay para po sa ating ikakabuti. Ito po ay ang dalawa sa napakaraming pwede nating mapakinabangan sa atin pong relationship sa Panginoon. No? Security and sufficiency. Ngayong gabi mga kapatid, gusto ko pong matanim sa puso't isipan natin. God is big and our problem is small. Katulad po ng ipinakita, isinulat ni Haring David dito po sa kanyang panalangin, no, sapagkat siya ay nasa kalagitnaan ng panganib, no, maraming gustong pumatay sa kanya. Pero anong ginawa niya? Tumawag siya sa Panginoon, no, dahil confident siya sa karakter ng Panginoon at sa kanyang relationship. Mga kapatid, ang Diyos ni Haring David ay Diyos pa rin natin. Yung karakter ng Diyos ni David ay yun pa rin ang karakter ng Diyos natin. At again, ngayong gabi, kung tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, you have a relationship with God. Si Haring David, may malalim siyang relationship sa Panginoon, kaya siya ay secured and sufficient. Ngayong gabi, mga kapatid, if we have relationship with God, we are secured and sufficient. Kaya wala tayong pwedeng gawin, mga kapatid, ngayong gabi ito, kundi tayo pa'y magpakumbaba, magpasalamat, at sumamba sa ating pong Panginoon. At tayo po ay magtapat sa Kanya. Patuloy na sumunod sa Kanyang mga utos sa atin, sapagkat yun po ay binigay para sa ikabubuti po natin. Kaya nawa ngayong gabi ang mensaheng ito ay nagbigay po sa atin ng mas malalim na pagkaunawa sa Panginoon, mas matingkad na pagmamahal sa Kanya, at mas desidido na pagsunod sa lahat ng Kanyang mga utos. Tayo pa'y manalangin. Salamat Lord sa inyong salita na amin pong napag-aralan. Salamat kay Haring David na sa panahon ng panganib, siya po ay laging tumatawag sa inyo. Siya ay confident na inyong sasagutin at ililigtas sa mga panganib na ito, sapagkat kilala ka niya, at pangalawa, meron siyang relationship sa inyo. Lord, kung kami ay kulang sa pagkakilala sa inyo, tulungan mo po kami na makilala ka pa, at lalong tumibay at tumatag ang amin pong relationship sa inyo. Kung may isa o ilan sa amin na hindi pa nakakilala sa inyo, nawa ay kausapin mo siya, at nawa ay magkaroon po siya ng relationship sa inyo sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Jesus bilang sariling tagapagligtas. Salamat po Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.